Today po. Ito. January, February, March, April, May 22. May 22. Tulog. Sakit. Anong sakit po rin? Sakit. Ang topic daw po ay sakit. Sakit. Nasa pagkaintindi po. Lagi pagkaintindi po, no? Yung laging parang kailangan ma-clear. No po. So, una sa pagkaintindi. Malaking porsyento kasi sa pagkaintindi mo na dapat. So, meron kasing meron ako nakasama doon sa kulungan na ng rape na. Tapos alos nakakwentuhan ko po kasi doon eh. Mahilig ako kasi magpagkwentuhan. So, iba-iba yung kaso nila na nakakwentuhan ko. Yung isa doon na kwentuhan ko ng rape, tapos ewan ko kung anak niya yata. Tapos pagdating ko doon, ilang buwan na po ata yung naano daw po siya, stroke. Ngayon kalahati, iba siya maglakad, parang yung kalahati niya patay. Sabi ng iba ko nakakwentuhan doon, kasi daw yun daw po yung kapalit kung bakit siya nagkaganon, dahil nga daw po nang rape siya. Para sa akin po hindi tama yun. Sa ayod gusto po natin, merong mga kapwa natin, merong mga kapwa po natin na nagkaganon din, pero hindi naman na ng rape, di po ba? Hindi naman nakapanakit ng ganon, no? Sa gusto merong na-stroke, no? Hindi man yung sinasabi niyong kasalanan, di po ba? Tapos meron pang dati parang leader ng simbahan, sabi niya kaya siya nagkakasakit kasi hindi siya nagsisimba, sabi niya. Para sa akin hindi po tama yun. Nakalimutan po niya maging siya nagkasakit at magkakasakit. Linalagay lang yung pagkaintinding ganon, at nasa ganon tama yung gusto nila huwag mong gawin yun. Pero pagdating sa ginagamit mo yun as pero mali pa rin po yun, no? Hindi po ganun kasi yun Pero lalo na mali kung ginagamit mo dun sa papunta sa paniniwala mo. At nasa ganun mapunta lang sa paniniwala mo. Kung bakit sinasabi mo ang ganun, na? Hindi siya kasi nagsisimba, kaya naglagi siya nagkakasakit ka mo. Nakalimutan mo maging ikaw nagkasakit at magkakasakit. No? Wag po, please po. Masyadong halata po yung panggagamit ninyo sa pagkaintindi. At nasa ganun maano sa inyo yung kapwa. Masyado pong halata. Patawad po kung nahalata ako. No? Yung sinasabing ganun, tapos nakalimutan niya maging siya nagkasakit at magkakasakit. Linalagay, ibig sabihin po, linalagay lang ang ganung pagkaintindi. Nasa isang individual kasi kung paano niya binamanipulate nyo lang po yung pagkaintindi kasi At nasa ganun, mapunta dun sa kagustuhan mo. Okay lang sana kung ang kagustuhan mo totoong magiging maayos talaga. Meron kasi akong kakilalang ganyan na nagbago daw siya, pero nagmataas siya sa kapwa lalo. And then kala mo kung sino na siya. Naging bulan siya. Perfecto daw ang kanyang paniniwala. Hindi niya sinabi literal.
Ganun po ang ibig niya sabihin. Parehas lang po tayo. Paminsan-minsan, no? Kadalasan, meron tayong nasasaksihan na meron tayong nabubuong ibang literal na pagkain. Anong tawag doon? Sentence. Yeah, let's say, for example, huwag kang magpakalasing. No? Ang ibig sabihin nun, sa ibang pwede mo lagay pagkaintindihan, no? Huwag sosobra. No? Huwag sobrang dami, huwag din sobrang konti. Bakit? No? Nasa isang individual po kasi kung saan mo ilalagay yung pagkaintindi, no? Medyo halata po pagdating dun sa pag linalagay mo na sa paniniwala mo ang kapwa. No? Which is, tignan mo po maigi yung paligid. Baka ikaw mismo, nagkakaganon. Yung sinasabi mong bulaan sila, kamo. Baka ikaw na po, ganon din po. Meron kasi ako ewan ko kung kwentuhan tawag dun. Para sa akin kasi gusto ko kasi magpagkwentuhan eh. Dati na gano'n na kung pwede nga lang po sa lahat ng relihiyon mag-a-attend ako kako. Mahal ko kasi lahat ng kapwa ko. No? Yun yung ibig ko sabihin sa hindi ang karunungan na mahal ko. Mahal ko mga kapwa ko. Doon kasi, pag nagsisimba ang mga kapwa, ang sarap na pakiramdam nila. No? May galak. No? Kaya, yun yung gusto ko doon. Pero, yung pag pinag-usapan na natin yung karunungan, doon ako hindi masyadong believe. Na sinabi, ang response niya sa akin, alam mo naman, bulaan sila. Kanya. Tama yun. Nakalimutan niya magsalamin, maging siya. Ganon din. Unang-una siya doon. Bakit? Pagdating sa kaharap ko. Bakit? Ang sakit ng inaano mo yung kapwa tapos maging ikaw. No? Kasi inaano mo kapwa di naman yung karunungan nila Hindi po ba? Ako inaano ko karunungan. Magkaiba po tayo pagdating sa kung sinong kalaban. Kung ikaw kalaban mo kapwa na nagkakamali, ako hindi. Ang pagkakamali, ang kalabanan ko. Ang karunungan, hindi ang kapwa-tao. Magkaiba po yung paninisi at pagsisisi. Mas okay po yung pagsisisi kaysa sa paninisi. Yung manok. Yung pagsisisi, maliit pa lang po. Mas okay po yun kasi okay yung magiging bukas. Yung pagsisisi kasi, andat maaari may yan yung pagtanggap sa pagkakamali, pagsisisi. Pero andat maaari may kakambal po yun. Kilalanin mo po yung kakambal ni pagsisisi. Sino po siya? Pagkatuto. Yung future magiging okay siya pagdating sa pagsisisi. Pero ang paninisi, hindi okay yung future. Kasi ganito po yan. Hindi ko maintindihan kay word na paninisi. Hindi mo naman kayang bumalik doon sa oras na yon. Bakit pinipilit mong doon ka? Gayong nangyari na. Paninisi, ano yan? Kakibat na minsan sa sarili, no? Minsan naman sa kapwa, na hindi matanggap, hindi pagtanggap sa pagkakamali. Paninisi, no? So, ang paninisi, hindi pagtanggap sa pagkakamali, no? Parang gustong ibalik. Tignan mo, pakiramdaman mo ang nararamdaman ko. Gustong bumalik. Tapos, hindi dapat ganitong ginawa mo, dapat ganitong ginawa mo. Hindi ka naman makabalik. Hindi mo na kaya magdesisyon doon. Pero yung pagsisisi, yun yung pagtanggap sa pagkakamali. And then, kaakibat niyan, kakambal niya is pagkatuto. Magkaiba po ang paninisi sa pagsisisi. Parang ano yan, pagtitiwala versus
paniniwala. Magkaiba po. Meron parang, kung titignan mo, na parang pag pinakinggan mo, parang parehas. Pero, ang galing po ng pagkaintindi nyo. Pag inintindi mo bilang pagkaintinding tao, inaalok ko sa pagkaintinding tao, ang pagkaintinding tao kasi, pwedeng pumasok yung pakiramdam, pwedeng hindi. No? Pagkaintinding espiritu, pakiramdam yan. Na wala naman pagkaintinding sarap at hirap. Wala ring imahe at tunog ang espiritu. Pero ang bridge natin papunta sa ating pagkatao ay pakiramdam. Yung kasing paniniwala, dadalhin ka niyan sa, kung tutuusin, kasinungalingan. Bakit? Yung kasing paniniwala, parang ganito po yan. No? Pag meron siyang mali, yung paniniwala mo, sinabi, mali yung paniniwala mong isang sentence, maraming sentence yan, di po ba? Yung isang sentence mo, mali, sabi na. Sabi nung iba. Pinagtatanggol mo pa. Hindi tama yan, ganyan, ganyan, ganyan. Yan yung paniniwala. And then, ituturing mo na yun na kalaban. No? Parang nakikipaglaro, parang bata. No? No? Na nakikipag-away, naghahanap ng maraming kakampi. Ganyan paniniwala. Ang pagtitiwala, no? Kumbaga, hindi matanggap ang sariling pagkakamali. Ang pagtitiwala naman is, okay lang kung may mali. Yan yung pagkakaiba po ng paniniwala at pagtitiwala. No? Pero, kung gusto nyo pong pagsamahin ang paniniwala at pagtitiwala, yun po yung tinatawag na pananampalataya. Pero magkasama po yung paniniwala at pagtitiwala. Hindi siya paniniwala lang, hindi siya pagtitiwala lang. Magkasama po sila. Sana maipaliwanag ko po sa inyo, yung pananampalataya. Yun po yung kombinasyon ng paniniwala at pagtitiwala. Na hindi ko pa masyadong malabas sa inyo kung paano mismo sa lengguwahe nyo kung paano ipaliwanag. Nasabi na yung nakasulat kanina. So, nasaan na po niya? Hindi manalo po. Hello. Hello. Oh, hi! May trabaho pa pala ako. Gagawin ako. Yung ano, salamin nang parang Bene. Gagawin ko daw yung binita. Gagawin. Gagawin. Kaya pag ano, sabi na, bubble gum. Nawala. Do it without. Pakapata. Paggawa kaya bebe, butasan mo. Gawa daw sa pag ano po no, bago po kayo mag-accept ng ano, yung nag ng friend friend request kanila. Tignan niyo po kaagad yung mutual friend, no. And then yung una po diyan, makikita niya yung pangalan niya, no? Minsan may kadududa ganun. Let's say for example ito mutual friends
Ito. Isa lang yung mutual friend. Hindi ko aanuin yan. Magkikita mo kasi sa mutual friend eh. Sa mutual friend, let's say for example, ma-identify mo bilang pagkakakilanlan eh. O, taga-Bulaon lahat. Ganyan. May time naman na, ay kaklase ko to. Tapos tignan ko pa yung ibang mutual. Kaklase. Halos naging kaklase ko. Kabatch ko to, possible. May time naman na may kaklase ko tapos mas marami yung taga-Bulaon na halos sila ganun. Taga-Bulaon to. Meron pagkakakilanlan pong ganun bago mo tanggapin yung request niya na magpag-friend sa ano. May time po kasi na ano lang yan eh, hindi ganun ano. Ayun, mayroon palang nakipag ano sa akin dati. Ito. Nasaan yung ano? Ito. Ayo. Sinend ko kay paring Abdel. Loko siya para si Mang Kanor. Ganyan siya manghilot pre. Kakaiba siya manghilot. Ay, loko John. Ay. Teka. Nasaan na yung ano? Bakit wala? Ayun, nawala pre. Nawala. Sorry po. Ba't hindi kumaganyan? Teka yan. Ayun eh. O, di na ulit-ulit yung ikaw. Itong browser ko siguro may problema. Ayun. Pwede na. Ito. Ito oh. Meron siyang ano. Na nag-friend request siya. Tapos ayun, nakita daw niya ano ko pinag-uusapan ng Diyos. Sabi niya yung mga una, minsan ano daw kami, sharean daw kami. Patungkol daw sa salitaan ng Diyos. Ngayon, habang tumatagal yung chat namin, ini-invite niya ako papunta dun sa parang online fellowship, ganun. Tapos sabi ko kasi, lahat ng kapwa ko, mahal ko kasi. Yun yung ibig ko sabihin sa mga chat ko po sa kanya. Base kasi, chat ko po kasi sa kanya, base sa pagkaintindi niya. Ngayon, since naka-record po ito, so, pwedeng balikan kung anong pagkaintindi ko, yun eh. Yun yung pumapasok, yung pagkaintindi ko. So, itong ka-chat kong ito, yung chat ko po sa kanya, base sa pagkaintindi niya. Ang ibig ko po sabihin, parang ganito yan. Let's say, for example, Tagalog siya, hindi English. Tagalog yung ano ko sa kanya. Let's say, for example, Korean siya. Kung marunong akong Korean yung ano ko sa kanya. Yun po yung ibig ko sabihin sa base sa kanyang pagkaintindi. So, ang ibig ko po sabihin sa mga chat ko sa kanya is, response ko sa kanya is, mahal ko lahat ng kapwa. Hindi nga lang literal, no po. Ngayon, bibigkasin ko po sa inyo, no? Yung in other sentence, ang ibig ko sabihin sa mga sentence ko to. Which is yung mga sentence ko to, base sa kanyang pagkaintindi. Ibig ko sabihin, base sa kanyang pagkaintindi. Kasi yung mga sinasabi ko po sa inyo, lalo na kung nakarami ka ng napapanood sa mga video ko, hindi niya maintindihan kung ano yung mismong, kung sasabihin ko mismo sa kanya. Kung paano yung pagkaintindi ko. So, inano ko po base sa pagkaintindi niya. Let's say, for example, in Korean, no? Let's say, for example, Korean ako, no? And then, ikaw, hindi ka naman Korean. Ngayon, parang tinuruan kitang mag-Korean. Ibig sabihin, tinuruan, pinaintindi ko sa iyo ang Korean. No? And then, habang tumatagal, nakakapagsalita ka na ng Korean. Parang ganito yan. Maglagay tayo, ang pinakalengguwahe ko is pagmamahal. Kahit na anumang lengguwaheng ano yan. English, Math, English, English, Tagalog, Bisayan, Korean, yung iba, hindi po ganon.
Sasabihin ko pagkaintindi ko is pagmamahal, no? So, ang pagmamahal, papaintindi ko po sa inyo bilang pagkaintinding tao kasi maraming kayong lengguwahe. So, kinailangan kong pag-aralan ang lengguwahe ninyo. No? Marami kayong lengguwahe. Ibig ko sabihin, hindi lang literal ng lengguwahe, kundi pagkaintindi. Kasi paminsan-minsan parehas kayong let's say Kapampangan or Tagalog, tapos kayo hindi nagkakaintindihan. So, inintindi ko po yung lengguwahe nyo nang hindi nagkakaintindihan. No? So, inintindi ko po yun. Sinasabi nila na tama sila, ganyan. Tapos, masama ang ganyan kanila. Pati yung sinasabi nilang masama, inintindi ko. So, kaya na isasalita ko ngayon, halos, kung ano ang ibig ko sabihin. Pinagsasabi ko. Nawala yata siya ako. Pre, nasan na ako? Vape mo po muna ako. Sige po, next time na lang po, may gagawin pa kasi ako. May kailangan akong layout. Nabitin ako. Sige po, love you po. Ganun na lang ba yun? There hath no temptation taken you that is common to man, but God is faithful. Who will not suffer you to be tempted above that you are able, that will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. For to which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know my believeth and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell into the house of the Lord forever. Inintindi ko po kayo, kasi hindi po ako maintindihan eh. So, ako ang umintindi. At nasa ganon, maintindihan si ako. Ang pagkaintindi niyo po pagdating sa follow me, iba po, di po ba? Ako, ang ibig ko pong sabihin dun sa follow me is, dun ka rin po, please. Love you po. Sana po, love mo rin po kami.